deserve all the glory. You deserve all the adoration. And our praises and our thanksgiving are most worthy. To you the glory, to you the glory, Lord Jesus. For the last time, let's declare with whole faith. Hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa lakas na meron ang ating Panginoon. We are overcomers. And we can see victory. Ano man yung mga laban natin sa buhay, walang bigat yan. Walang hindi nakikita, walang hindi alam ang ating Panginoon. As we sing this song, let's declare it with faith. Hindi tayo nag-iisa. Sige, makita natin ang para sa ating Panginoon. I'm gonna sing victory. I'm gonna sing of victory. I'm gonna sing of victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing of victory. I'm gonna sing of victory. For the battle belongs to you, Lord. Shall we give the Lord a nice round of praise? Hallelujah. Thank God for the freedom. Oh, thank you, Jesus. Sige pa, manatili po tayo nakatayo. At tayo pinupumukin ang ating panalangin. Nalilang Diyos sa Panginoon Diyos sa langit. Sa pangalan ng putulong anak na si Kristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Ang nag-iisang hari ng aming mga buhay. Kami ay lumalapit po sa iyo ngayong umaga. Ang aming hiling ay loobin mo, O Diyos, na ang bawat isa na naroon sa iyong kalagitnaan, lalaki, babae, bata o matanda, maging sila na naroon sa kanilang mga tahanan na sumusubaybay through FB Live. Touch their hearts. Bigay pa ang kanilang mga puso. At sa pag-aaral ng iyong tungkol sa salita, nawa, Panginoon, kami pong lahat ay makatanggap ng iyong sundulang biyahe at mga pagpapala mula kay Kristo. Kaya mo ang kalusugan, ang kagalingan, ang kapayapaan ay sumama. Minister at your people, O God, in the name of Jesus. Bless your word, bless the healing, and bless your servant. As we do. To you belong the praises and glory and power. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat. Praise God. Makakaupo na po ang lahat. At gusto ko patuloy po ang ating gawain ngayong umaga. Bago po tayo bumako sa pag-aaral ng Diyos, una at hindi sa lahat ay nais ko dumami sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang po mga kaarawan sa tantunang Oktubre. Meron po bang may birthday po for the month of October? Okay. So, ganun po yung mga may anniversary. Ngayong Oktubre, okay po natin sa inyo. And again, isang mapagpalang araw ng Linggo. Mamaya po sa pagbubukas ng ating pong gawain
both natural and man-made calamities. Andiyan po yung pinsala at kadala ng bagyo, hindi pa po natatapos. Nakaranas po ng malakas na lindol ang Cebu. At makalipas po ng ilang araw ay nagkakas ng mga kasunod na lindol ang Davao. Sa loob ng 12 oras, umaga, gabi, malakas na lindol, aming mga buildings, one of which yung Kumandarang Hospital ng pinakaman natin. At maraming mga nagbuhay ang nasira. Ang gabi, meron din sa Surigao, 6.0 natural disasters calamity. Other than that, we have the man-made disasters and calamity. Ngayon po ay may rally na gagawin sa Manila, hindi ako nagkamali. Ito po ay rally anti-corruption. Grabe po ang kalamidad. Nasisira ang ekonomiya ng ating bansa dahil po sa walang sawa ng pandarang po pagnanakaw ng mga uyaman ng mga tao po sila dapat po ang makakalaban. Filipinos needs Jesus. Why? Ang Diyos lang ang mayroong magagawa. Kung hindi man mapigilan ang mga natural na mga disasters, kalamidad, ay mabawasan at mapigilan ang masamang epekto. At kung ngayon ay hindi na tayo mabuhay ng katotohanan, ang kabangyaman ng ating pamamalay pinagsasawaan ng mga gani, mga buhay at bitre sa lipunan. Kaya natin nakakatwiran ng Diyos ay mangyari. Hindi lamang mahahayag kung sino ang mga tao sa kundi bayaran nila ang kanilang mga ginawa upang kahit papaano ang ating bayan, ang ating gobyerno ay may iksan sa kanilang ating kinasalanan. So again, we'll pray. Yeah. And also, we will focus our prayer to each one of us sa ating po buhay. Pagkakaman, pamilya o pagtrabaho. Araw-araw, maraming mga suliraning pagsubok na hindi kaya iwasan. Ipanalangin natin na ang lakas ng Diyos ay sumagin. Kasama ng kanyang pahon ng karulungan, tayong lahat ay maging mapagdarumpay. Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon po umaga, tayo po ay magsisimula ng mag-aral ng salita po ng Diyos. Nais ko po basahin po sa inyo ang isang talata, isa lang muna. Dito po sa aklat po ng Isaias sa Tagalog, kabanata po ika-4, kabisado at paborito ng marami sa ating lahat. Gusto ko pong tuhayan natin, babasahin po sa mabuting balita sa alay ng mga Biblia sa Tagalog. Again, Isaias, kabanata ika-4, talata ika-30 at ika-1. Ang sabi po dito, ngunit muling lumalakas at sumisikla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila. Sila ay tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila ay lalakad, ngunit hindi maghihinga. Sa ibang salin, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapalibang sila. Lilipad sila tulad ng isang agila. Sila ay lalakad at hindi mapapagod. Sila ay tatakbo at hindi maghihinga. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, ating po binasa may pupunta. Ang pamulat po ng ating pagsabi umaga ay sila
Sila na nagtitiwala at umaasa kay Yahweh. Those who trust and hope in the Lord. Sabi po sa NIV version, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar like eagles. They will run and not go weary. They will walk and never faint. Sa King James, those who wait. Sa NIV, those who hope. NIV po yung gagamitin po natin. Sa ating pong mensahe ngayong umaga, mamaya, bago ito matapos, may tatlong bagay po tayong matututunan. Sabi po dito sa NIV version, those who hope in God will, number one, renew their strength. Muling malakas. Sa ibang Tagalog, magpapalibago sila. Number two, soar on wings like eagles. Lilipad katulad ng hangin. Ang pangatlo, endure without being worn out. Endure without being worn out. Lalaban ng lalaban, ngunit hindi maghihina. Dako po ako sa aking introduction para mas ma-appreciate natin ang isa ng Diyos. Ngayon po, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral dito po sa aklat ng Isaiah sa kabanata 40 talata 31, nais ko po kayong lahat na bigyan po ng kaunting background dito po sa talata o sa kabanata na ating po pag-aaralan. Kung bakit po ito sinabi ni Yahweh sa bayan Israel sa pamamagitan po ni Propeta Isaiah. Ito po yun. Ito po ay binigay ng Diyos sa bayan Israel. Itong mga talata po na ito. Actually, the whole chapter is at verse 1. Noong po panahon na saan ang bayan Israel ay pinalaya matapos palayasin ng bansang Babylonia sa kanyang sariling bayan from Jerusalem. Pinalayas po sila. Yung iba po, after po nung pananakot, yung iba ay pinalayas ng mga Babylonians. Yung iba po, pinasaker, pinatay po. Yung iba po ay pinagmalupitan. At sinunod po ang templo nila noong sa Jerusalem. Yung tao, pinagtitipunan ng pagsamba. At meron naman po ginalang mga bihag sa Babylonia. At nung makarating sa Babylonia, yung time na ito po ay sinabi ng Diyos, yung po mga exile, yung mga dinalang bihag from Jerusalem to Babylonia, sila po ay sobrang nakapagigil. Sila po ay sobrang inalipin, naglingkod sa mga hindi kababayan, at sila po ay sobrang nahihirapan. Ang naging effective po ay isang lamang para makalaya sa pangalalim sa tayo sa bansa na kanilang kasagutan. Ang kanilang mentalidad naging sa sariling bayan. For your information, ito po bansa Israel, the Jews, 70 taon po sila na naging nalipin. At ito po, yung isinusunod ito, patapos na po yung 70 taon, ibabalik na sila sa kanilang bansa. So yung mentalidad po ng mga Israelita na naroon exile ay isa, gusto na nilang makabalik sa kanilang sariling bayan. Ayaw na nilang magpaalipin. Gusto na nilang makalaya. Isipin po ninyo, ilan po sa ating marami po nakaranas ng ibang bansa. Makakarinig po dito yung mga nakapag. Pastor Rocky, I believe you can relate.
some of you, even those who are following empty life. Isipin po ninyo, kung ano ang pakiramdam ng mga Israelita ng panahon iyon. Alam ko, madali nga makakalirate yung ating po MW. Yun bang pwede, kung pwede nga lang, umuwi na kayo. I'm ready to the MW. Yun po bang gusto nyo na umuwi? Pwede lang siya. Kaya lang kailangan ninyo mag-iis doon ng mag-isa. Kasi nga, gusto ninyo mabuhay ng paraan ang inyong pamilya dito sa Pilipinas. Gusto din ba ninyo umuwi? Hindi nyo magawa. Hirap na kayo nun. Lalo na pag mayroon kayong sakit. Walang makaalala. Mababantay. Ang naranasan ito ng maraming mga OFWs. Kaya ganun kahirap. Sila'y hanggang magtiis na malayo dito sa Pilipinas, magtiis na malayo sa pamahal sa buhay. Hindi dahil talagang gusto, kundi kailangan po yun. Ang bigat ito sa pakiramdam na tayong mga tao na malayo sa pagdiriyan. Alam nyo, lalo na po pag may mga gatherings. Naturally, sabi, nakasama ko yung pamilya ko kami. Ano po kaya ang pakiramdam ng isang OFW, Overseas Foreign Workers? Nagdiriwang siya ng kanyang birthday, naging siya 0. Malayo sa asawa, malayo sa anak, kung binata, malayo sa girlfriend, malayo sa boyfriend, malayo sa mga pamilya. Diba? Mahirap. Kung lalo na kapag nagdiriwang ng Pasko dito sa Pilipinas, meron na ang Pasko na pakahaba ng selebrasyon. And yet, lalo kayo sa ibang bansa, napakahirap kayo noon. Pagdating ng Pasko, nag-iisa kayo noon, iniisip ninyo ang saya-saya dito sa Pilipinas, wala naman kayong ticket, hindi kayo makakauwi. At umuwi naman kayo, wala kayong sweldo. Napakabigat. Napakabigat na kung maaari nga lang, kaya ay advice kung meron kayong mahal sa buhay na sa ibang bansa, ipanalangin natin. Kailangan ng mga magagawa sa pagbansa kung hindi ka rin magagawa sa buhay na narito sa Pilipinas, na dapat sila yung maging responsable, maging masino, upang hindi magtagal sa ibang bayan, kundi magkaroon ng sariling pagmumulan at makalaya sa pag-alipin ng ibang mga tao. Napakasarap na narito tayo sa ating sariling bayan, sabi nga, there's the place I know. Kailan ba? Paano pastor yung hindi naka-upload, hindi makakarinig? I don't think so. Alam niyo ba ang dahil nakakita natin ang katotohanan bago pala ituloy? Kaya nga maraming mga OFW sa ibang bansa nagkakasakit. Yung bang sakit na walang labot, ano po yun? Homesick. Matindi sakit po yun, homesick. Matindi po yun. By the way, madalangin natin siya. Nakakalulungkot o kung kinuha yung nag-upload ang marami na dito sa ating bansa. Pero alam niyo ba ang katotohanan? Maraming mga tao dito sa Pilipinas nasa sariling bayan, hindi tayo ba? Pero alipin pa rin sa sariling bayan. Pero yung sinasabi ko, nasa sariling bayan, alipin? Yes. Narito ka sa sariling bayan, alipin ang korupsyon. Na dapat sana para hindi tataas ang piliin ay susuportahan ng pamahalaan. Pero hindi na sa pamahalaan ay naasahan makakalaban sa nalagyan na. Kaya Pinas hindi makalayang sa nalagyan dahil alipin ang katiman ang mga iilan sa pamahalaan. Alipin tayo. Alipin tayo ng galing, ng pagkakasama.
ng trabaho. Hindi naman likas na lahat ng Pilipino lamang walang ng trabaho. Kaya nga, I suggest yung mga may trabaho, huwag kayong umamal na nahihirapan kayo. Kapag na kayo naghihirapan kayo sa pagtatrabaho, mas mahirap na kinakamalupan. Yung gusto mong magtrabaho, pero hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Napakahirap. Alipin sa sarili ng bahay. Kaya alam ko, sa nag-arali ngayon, yung isang sigaw nila, kasi nag-arali, tama na, sobra na, tigilan na, wakasan na. Gusto na natin lumaya. Parang ulitin ko na yata ako ngayon. Huwag na po ulitin ko. Alam niyo po ba, kahit ang karamihan sa atin pagkakitan sa sariling bayan, pero ang pakiramdam ng karami sa atin, alipin pa rin. Alipin sa sariling lupain. Alipin ang kahirapan, alipin ang kalungkutan, at alam niyo po ba, ang pinakamalungkot sa lahat, yung mga tao sana'y tutulong, magtatanggol, siya pa yung nananamantala sa kahinaan na hawanis. Kaya nga, ang sigaw ng mga Pilipino, ang sigaw ng mga Kristiyano, ang sigaw ng iniglingkod, tama na, sobra na, hindi na, bukasan na. Magsisimulan po tayo sa introduction lang po yun. So, kung babalikan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, again, but those who hope in the Lord. Isaiah chapter 40, verse 31, letter A. Renew their strength. Sila na magtitiwala, sila umaasa kay Yahweh, sila ay muling malakas. Bakit muli? Bakit malakas? Ay nanghina na eh, sa maaasa sa mga bubong pangako. Alam mo ang nakakapagod. Magpapanibagon sila. Bakit magpapanibagon sila? Bakit ba sila? Madamlay na. Bakit? Dahil sa dami ng problema sa sumulagay. These words gives comfort to them. And I say to them, originally, doon po sa mga Hudyo na nanunod dito, yung interference. Kung pabalikan po natin yung Isaiah chapter 40, yung pangalatan nito, pag meron kayong Biblia, may headings po yan sa taas, ang nakalagay po dyan, mga salita ng pag-asa. In verse 1, it writes, alawin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Alawin ninyo sila. Verse 2, inyong ibalita sa mga Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na ilang lubos ang kasalanan, ginawa nila sa akin. This word was given to give comfort. Ang salita po na ibinigay ni Yahweh upang magbigay ng kaaliwan sa mga Hudyo ng panahon po na yun. As I told you earlier, nabigay ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng Propeta Isaias, ito po yung panahon na matatapos na ang 70 taon ng kanilang pagkaalipin. At dahil nga 70 taon sila pinaalipin sa sawan ng sakit sa paulit-ulit pinapamaalipin ng mga Babylonian. By the way, bakit
sila tumilipid? Bakit sila nalipid for 70 years? Kasi po kaya po sila naalipid. Sila po ay nagkasala. Ang sabi po dito, sapagkat nabayaran na ang lubos na ang kanilang kasalanan. So dahil sa kasalanan, hindi pa na gusto ng Diyos na ang grupo ng mga Israelita ay mabihag. Ayaw pala ng Diyos na sila'y maalipid. Pero, dahilan sa kanilang kasalanan, tinutulutan ng Diyos ang mga bagay na ito upang mangyari. At ano po yung kasalanan po nila? Specific. Ang kasalanan po nila ay Yahweh. Ang bayan ng Israel po at tumalikod kay Yahweh at sumamahal sa mga Diyos-Diyosan. Sa halip na magtiwala kay Yahweh na may pagkanan lupa, hindi nila magtiwala sa mga tao na may hangganan ng lupas. Kaya kapag po na nalalaman natin, ay napaganda po ang nilalaan ng Isaiah chapter 40. Wakasanan ng Diyos ang pagkaalipin ng bayan ng Israel. Makakauwi na sila ng Jerusalem. Praise God. Hallelujah. Makakauwi na po sila. At ano po ay umaasa ang paglalas ito ay magbibigay din ng pag-asa sa ating lahat sa ating panahon. Sapagkat ito'y para din sa atin. Bagaman nasadla ang ating bansa sa kahirapan at ang ating mga mamamayan sa pagkaalipin, hindi gusto ng Diyos at hindi plano ng Panginoon. Ito'y dahil sa maraming mga Pilipino nagkasala sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa pagpilit sa mga tao, panandalian o may hangganan ng buhay kaysa sa Diyos. Aling sabihin nila sa atin, Pastor, wala ba po kami Diyos-Diyosan? Wala na kami mga igol at igulto. Pero ang sinasabi po, Yahweh, mas pinili ninyong magtiwala sa mga tao na hangganan ng buhay sa kanilang mga pangako. Nagpupugan, isang malungkot na kaputaran, ang Pilipinas, tuwing mag-i-eleksyon, tumatalikod sa tao. Sa halip na ang pamawaman ay ang pangako ng Diyos na nagsasabi, kapapalain kayo ng kayo susunod. Pinipili ng tao maniwala sa pangako ng politiko na hindi naman ito buhay. Sa akin noong pagmamasid, nalulunod po ako. Sapagkat yung mga tao, bago mag-eleksyon, yung mga tao na nagsasabi, at sama-sama natin iboto ang mga tao ito sapagkat sama-sama tayo mapaman. Ito rin yung mga tao na sumisigaw ngayon at nagsasabi, bumaba na kayo sa pwesto. It seems that the Lord envied, nag-jealous. The Lord our God got jealous. Why? Every opportunity na binibigay ng Diyos, pinipili ng tao na magtiwala sa kanyang tao kaysa magtiwala sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Kapag you said, blessed is the nation whose God is the Lord. Blessed are the nation who build His name. Pero, sad to say, the Bible said, we believe the name of Jesus will go on men. But most of the time, people chose to leave other people for the God. Mas itinataas ng tao ang papa kaysa itaas ang Panginoon na nagbigay ng buhay. But praise be unto God. Kung ang mga Hudyo sa Israelita ay nabirat din sa kanilang kasalanan, binigyan sila ng kaalipan sapagkat sinabi ng Diyos, makakaumanan sa inyong bayan. Ano po ang mayroon sa Israel? During that time,
Israel is known as the place of milk and honey. Ang Israel po ay bayan lugar na kilala sa kasalanan. Pinagmulan ang kasalanan. Makababalik. Bakit sila makababalik? Kasi nga po, naintindihan ng mga Hudyo na pinabayaan sila ng Diyos for 7 years in exile because of their hard-headedness, because of their stubborn heart. Naintindihan ng mga Hudyo, pumunta na kami, pinabayaan ni Yahweh, kasi marami nila sa aming puno, kasi kung bago ang aming puso, hindi kami umunawa. Dumating yung punto na ang mga Hudyo ay nagpaniklo, sabi kay Yahweh, kailangan na namin kailangan. Kailan talaga ang Diyos, kailan talaga makatulong sa amin na ang Diyos from heaven. He spoke His word to His people through prophet Isaiah. At sinabi ng Diyos kay Isaiah, sabihin ko ito sa ating bayan. Alalayain ko na sila na pagpayaran nila ang kanilang mga pamilya. Alam niyo, kung mayroon akong nakikita maganda, at dapat ipagpasalamat sa nangyayari sa ating bansa. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat nais ng Diyos na ang mga pangyayari nito ay magbulat sa ating mga mata upang ang bawat isang ay kamos Panginoon ay magkaroon ng matibay ng paninibigan at pag-asa sa Diyos na hindi nagsisimulan. Bakit? Blessed are the people who put their trust in the Lord. They will be like trees planted in the riverbank. Mabagad ang mga tao na nagtitiwala sa Diyos katulad ay puno na natanim sa tabi ng batisan. Ang uban ay umaabot doon sa pinagbubunan ng umagang tubig kahit ang araw hindi matutuyo magiging sariwa ang tawag at magbubunga. But Jeremiah 2:17 declares the opposite. Cursed is the man who trusted in men whose power is limited. Sumpain ang mga tao na titiwala sa kapwa ng tao na hangganan ng lakas. We need to trust God. We need to hope and put our hope in God. Because in God, nothing is impossible. Amen? Tama ng Diyos. At ako naniniwala, mga kapatid, sana kayo, ang mga babae na nag-umunites, wala doon sa ulangan, even though hindi ng lahat, lalo kasi may pinagirapan, ang mga sobrang hirap sa pagbibigay. Pero ang hirap, pag malapit ng mga anak. Hindi nga ngayon, may painless, cesarean, pwede escape sa labor. Pero nung una, walang escape, magliligo ka, at yung magliligo, yan ang pinakamatindi. Buwis buka. At pumutok na yung pandilig, matinding irihan, simbawan, at hindi Kristiyano kasama pa yung pagpapaan. Pero alam mo ba, yung matinding sakit na yan, ay yan po ay palatandaan na matatapos na ang inyong paghihirap bilang mga. Kasi pag lumabas na yung bata, yung luha ay mawawala. Yung sakit ay mawawala. At mapapalitan na sa iyo pag nakita ang isang panibagong buhay. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung nakikita natin na sutulan na sobra na, bakit pinakita ng Diyos na kabating upang mapasanan ang kahirapan ito para matapos na ito, para magbalik tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang ating pagtiwalaan, siya ang ating pagtiwalaan, huwag ang tao na may hangganan ng buhay. Malapit na. Mapalad ang Pilipinas. Mapalad ang Pilipino.
Sabi nga, pinili na, pinili ka. That is who we are. God has a purpose in our mission. God has a purpose in the Philippines. God has a purpose in your life. God wants to use us to the glory to His name. Gusto tayong gamitin ng Diyos, kung tayo titiwala, para bigyan mo ba natin kapatid? Church, put your trust in Jesus. Put your trust in Jesus. Promise. There is hope. What will be? There is hope will be the renewal of our strength. Magtiwala tayo sa Diyos. Umasa tayo sa Diyos. Nanghihina ka man. Napapagod ka man. May sakit ka man. Magtiwala ka sa Diyos. Ibabalik ng Diyos ang dati mo malakas. Ibabalik ng Diyos ang makakayang malakas. Karanaman ang Diyos sa iyong buhay. Karanaman lang ang buhay. Number 2, those who wait on the Lord, those who hope in the Lord, will soar on wings like eagles. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon, will lilipad at lulupad tulad ng sa technical, pwede mo ba gamitin natin kasi ito po sa every food. Okay, ang mga nagtitiwala kay Yahweh ay lilipad tulad ng isang atin. Bakit atin? Bakit hindi manok? Bakit hindi lovebirds? Bakit hindi kalapate? Okay. Bakit tulad ng atin lang? Listen to me carefully. Listen to me. Alam niyo po ba, ang kaibahan ng agila kaysa ibang mga ulan? Listen to me. Yun pong ibang mga ibon, kapag po may bagyo, alam naman natin kung ano nangyayari pag bagyo, diba? Malakas ang ulan. Amen? Malakas ang hangin. Yung pong ibang mga ibon, pag dumarating ang malakas na hangin at malakas na ulan, dala ng bagyo, sila po'y natatakot. Dahil sila natatakot, natatakot po sila sa kanilang mga. Natatakot po sila sa kanilang mga ulan. Kasi natatakot sila sa malakas na ulan. Kasi natatakot sila sa malakas na hangin. Akala nila, pag pumasok sila sa kanilang bulan, ligtas na sila. Hindi po sila ligtas sa kanilang bulan. Dito po sa Batangas, meron po isang ibon na wala po sa ibang lugar. Ang tawag po, Taypaboy. Hindi ko alam yun. Yung pong ibon na yun, natatakot yan sa kabukiran. Yan po ay nagpupugad sa lupa. Maliit po ibon yan. Naintindihan nyo na yung ibon na yun ay pag nakaramdam ng malakas na ulan at malakas na hangin, ay pupunta sa kanyang lugar at yung bugad niya natin sa lupa, manulunod siya ng baka. Pero dahil takot siya, okay lang naman tayo sa baka. Takot eh. Ibang ibon naman. Maya. Huwag yung inaalagaan. Kasi yung mga culture, magaganda kahit ang kalabate, yung bahit, so, maganda. Yung ibang mga ibon, nasa kumbaga, ang kumbago, nasa dulo, sa saka ng mga kahoy. Pag umulan, sa tao ko sa malakas sa ulan ng hangin, pupunta sa kumbaga, knowing, ligtas naman sa ating bulan. Pero dahil sa tao, lalo pa. Kasi pag dumating yung malakas na hangin,
yung mga puno pinagkakapasan ng mga sanga at yung mga puno na nakasilasila ay yung mga inulan ng mga bahay. Alam? Gusto niyo ba katulad ng mga ibon na yun na masyadong matakutin kaya lalong mapahama? Yan ang kaibahan ng agila. Kasi ang agila malakas yung kanyang ibang sense, yung sensitivity. Alam ng agila kung may parating na bagyo. Alam niya kung may banta ng ulan. Alam niya kung may banta ng hangin. At alam niyo ba, ang agila, pagka alam niya darating na ang malakas na bagyo, hindi siya natatakot. Natutuwa po siya. Hindi po siya natatakot sa kanyang buhay. Lumalabas po siya. Okay, bago po ituloy yun, alam niyo ba na ang bagyo ay may tinatawag kong mata? Mata ng bagyo. Yung epicenter. Sino po sa inyo, alisin natin sa bagyo, sino po sa inyo nung bata pa nakakita kayo ng mga ipo-ipo? Sino po? Ipo-ipo, hindi mo alam? Yung ipo-ipo ay maliit na hangin na umiikot na doon sa baba. Maliit po yun, maliit. Yung po, mataas pa po ang mga parang gawin po yun. Pagkaroon. Ang ikot po ng ating hindi po, ganyan, hindi sideward, upward po yun. Yung mga damo dito sa baba, iniikot yan. Pag malaki na yan, hindi na yung po, buhangin. Yung mga damo nila, mga dahon sa baba, dinadala ng ipo-ipo mataas. Kasi habang tumatakbo yung ipo niya, yung lahat ng taas niya, dinadala niya sa taas. Yan po ang bagyo. Ang bagyo po, mayroong mata. Ang malakas na hangin niya sa mata ng bagyo. Sa hindi yung mata ko sa akin, ha? Gitna. Doon sa gitna ng bagyo, yung sentro, nandun ang pinakamalas na hangin. At doon sa sentro ng bagyo, hindi isa ang diretso na hangin, whirlwind, paikot po siya. Kaya tuwang-tuwa ang agila. Pagka may bagyo, lumalabas siya. Hindi siya lumalayo sa bagyo. Pumupunta siya sa mata ng bagyo. Pumupunta siya sa kalagitnaan ng bagyo. Kasi alam niya, pagkasing na lang yung hangin pa itaas. Pagdating doon sa itaas, ang maunap na nagtudong hangin, ang agila, pwede na magpahinga. Hindi na gagamitin ang pakpak. Nakapahinga siya sa ibabaw ng ulan. Dahil hindi na siya ang nalakas na hangin. Hindi niya kailangan magpapay. Nagpapahinga siya. Kaya yung mga ibon na nalulod, yung mga bukad na sisira, ang agila na mamuhinga doon sa mataas. Sinabi ng Diyos, ang asa sa akin ay tulad ng agila. Hindi sila lilipan ng mababa. Hindi sila mangarap ng maliit. Malaki ang pangarap nila dahil hindi hanggang lumalapang hanggang langit ang kaya nilang tanawin. Amen? Kaya ano ang ibig sabihin ko sa ating mga Kristiyano? Ang ibig sabihin ko sa ating Kristiyano, ang bagyo ng pagsubok, ang bagyo ng kahirapan, ang bagyo ng sovereignty, even if you surround the obstacle, hindi tayo matatakot, hindi natin tatakuan, hindi ating maharapin sapagkat alam natin sa tulong ng Diyos, tayo ay magtatagumpay. Amen? Bakit? Kasi pag mayroong banta ng pangalit, tayo mga Kristiyano na walang takot, ay lalong nagiging matatag. Yung pag walang banta, walang bagyo, walang panalangin. Kunting banta, kunting panalangin. Pag matindi ang banta, habang panalangin. Kaya alam mo ba? Hindi tayo dapat matakot sa suliranin ng buhay. Gaano malaki? Dahil gaano malaki ang suliranin? Mayroong sakot panalangin. Amen? Panalangin. Pagsasama-sama, pagkakaisa, pagtutulungan, bilang magkakapatid. Hindi yung problema kapatid na hindi yung pagkakasasaktan pa, tatapon ka. Pag nagkakalita, ako
always remember success, promotion does not come from the east or the west, but the north. Blessed are those who walk in that, for the Lord will rescue them. Makalat ang tao na umaasa sa Diyos sapagkat kakalinangin, ikiligtas sila ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay katulad ng akin ay buhay sa iyo, ang pangarap mo, ang plano mo, hindi bibitsugin. Bigatin! Pero sa pag-bigatin sa lugar. Bigatin means all. Pero pag nilalang bigatin, bigatin yung Diyos namin. Hindi yung basta-basta. Ang kalaban ng problema, nagtutugpat ng hirap panalangin lang. Ang problema hindi dapat hanggang sa iyong pagmamahal sa Diyos. Dapat ang problema ay tungtungan para tumaas ang iyong pananampalataya. Sapagkat sa bawat panalangin may pagtitiwala, sa bawat panalangin tungkol ang pag-asa, kapatagpuin ka ng Diyos and you will rest in the presence of God. That's why Jesus said in Matthew chapter 11, verse 29, "Come unto me, all of you who are burdened and weary, and I will give rest." Sino ang pinagagawin ng Diyos? Yung ba walang problema? Yung ba maganda ang buhay? Yung bang sikat? Hindi. Hari kayong nabibigatan sa pagkalaan. Papahingin mo sa kapag-kapaan ang alay ibibigay sa kaya nga tayo mga Kristiyano, hindi natin ipinapanalangin ang mga problema. Pero kung dumating, salamat Panginoon sapagkat alam ko na ang problema ito'y gagawin mo na lang ang aking tungtungan para maabot ko ang trono ng iyong biyaya at sa iyong presensya. Ganap ang kapayapaan, ganap ang kapayapaan, pati ang presensya. There is joy, there is peace, and there is victory in Jesus' name. Ang Jesus. Those who hope in the Lord will soar up like an eagle. Kaya mga kapatid, atin na ka, pinasisiw. Amen? Alala ko tuloy, yung ibahe ng maya at sa ng yung maya, basta nagkasama-sama sila. Dito kasi kung kailangan ng maya. Alam nyo, kung nagkasama-sama sila, minsan dalawa, tatlo, alam sobrang dami sa sobrang ingay. Kaya yung maya maingay, wala nang kinawa, hindi mag-ingay. Wala rin matapos, hindi mag-ingay. Pero alam mo, ang agila. Kung akin sa atin, pero sa bansa na maraming agila, hindi mo maririnig ang ibig ng agila. Kasi yung mga sisi, yung mga maya maingay, kung ano ginagawa, pero yung agila, tahimik, pero may ginagawa malaking bagay. Kaya pili kayo. Sometimes yung mga iingay, walang laman ang salita. Puro chismis, puro maninira, puro banana. Bakit hindi tayo manahimik? Bakit hindi tayo mananahimik para ang salita ng Diyos ay magkakaisa? Ano ba? God wants us to be like an eagle. Silent but flying high. Tahimik pero mataas ang pangalan. Kaya ang mga pagkakaalam, kaya yung mga walang asawa, dapat akin na kayo, mamanap kayo, hindi siya sa kanya, ganito ko pa rin naman, ganito ko mamamatay, di ba akong ibungay, magpagpupa ka lang. No! You are a child of God! Hindi ka sa mga pangarap dahil ang Diyos. Hindi ang pangarap sa atin, for God is a purpose. God purpose in our life is not to harm us, but to give us hope and a good future. Hindi naman tayo ng Diyos na saktat sirain ka. Ang kawan ng Diyos, pagpalain ka at bigyan ng magandang bukas.
Hindi po tayo matatakot sa hamon ng buhay. Walang suliranin na tatalikuran o iwasan. Bagkus lahat ay haharapin. Buong tapang, buong puso, buong pananampalataya, puno ng pag-asa, isisigaw natin, the battle is the Lord. The Lord is our victory. Hindi mo ba ito He is our victory. Thirdly, those who hope the Lord will endure without being born out. Ang nagtitiwala kay Yahweh at umaasa sa Kanya. Siya'y lalakad ng lalakad sa lakad. Kasi po, parang paulit-ulit lang. Parang walang pagbabago. Talagang nakakot sa Ama. Pero ano niyo po mga kapatid? Subalit kapag itinuon natin ang ating paningin sa mga pangako ng Diyos na matatagpuan sa Kanyang salita, matatagpuan natin kaya gawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. When God and in God and through God, nothing will be impossible for us to do. Amen? Araw-araw may bago. Araw-araw may tagumpay. Araw-araw may pag-asa. Ito mula ang pagiging ko kay Kristo. Balikan po natin yung Isaiah 14:28-29. Hindi ba ninyo alam? Sabi po niya, hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo nalilinig? Siya ay walang hanggang Diyos. Ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya nababagon. Sa isipan niya walang makakaawa. Ang mahihina at mga nababagon, kanyang tinataas. Kahit na kabataan, ay napapagod at nalulumaybay. Pero yung ating teksto, muling-muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa Kanya. Praise God. Sa mga taong nagtatakot sa Diyos ang tumatagala ng dala. Pero ang isip at puso at damdamin, laging bago, laging masigla dahil ng Jesus. For the joy of the Lord is the strength of His spirit. Purihin ang Diyos will endure to the end without being worn out. Alam niyo yung worn out? Ano yan ng mga driver? Masarap niya alam yun, no? Yung worn out, natatapos gulong yung ang sasakyan, natatapos sa gulong. Pag laging ginagamit, pag malayo ang nananatin, pag may service ko, malalim ka, di ba ka, expect na gulong, malalim pa po eh. Pero pag yan, araw-araw tumatakbo, malayo, madaling matapos, alam mo, sabi ng Biblia, katulad ng Diyos, kapababa ka sa sasakyan, papalik ka ng Diyos sa pagkakulo. Bago ang nasa araw-araw, kung magtitiwala ka sa Kanya, then it's more every morning in the presence of God. Kaya masabi ko sa Panginoon, parang devotion. Ang devotion parang gasoline station, parang charging facility. Pag-usap ko, pag-usap na ako, hindi na tutuin ang tangke. Ano yung tangke ng sasakyan ko? Napakaliit. Sabi nung isang tao, Pastor, ang tangke ninyo malaki. Sabi ko, hindi, maliit. Sabi niya, malaki po. Hindi na maliit. Sabi na, bakit maliit, Pastor? Eh, kung tama po, isang libo, dahil yung bulta. Hindi maliit. Sabi, bakit mo yung sa akin, 5,000 ang bulta, pareso. Ay, paano hihintay mo po sa kasi parang pinagin ka na. Dapat ganun tayo mga tao tayo mo, sa
we go to the application. So, paano po natin i-apply dito sa number one? You have a button in life. You have a problem right now. Never fight alone. Never fight alone. Alam mo makapangyarihan ng Diyos. Huwag kang makipaglaban mag-isa. Mga kapatid, huwag po tayong makipaglaban mag-isa. Tandaan po natin sa ating sariling kamay, sa ating sariling galing, sa ating sariling kakayahan at karunungan, hindi po talaga natin kaya. Ano ang dapat mong gawin? Ang kami mong katotohanan ng katotohanan, sabi ng buko sa Ibaraya, it is not by might nor by my power, but by the Spirit of the Lord. Hindi sa pamamagitan ng aking lakas, hindi sa pamamagitan ng aking kakayahan, hindi ng aking galing, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan at lakas ng Diyos magtatagpuan. Amen? Never fight alone. Huwag tayo magpagkama ng tayo lang. Huwag tayo maharap sa pagsubok, sa pagsubok na mag-isa, pagkatapon tayo. Dapat makita natin, pag alam natin, hindi darating na pagsubok. Agad ay tawagan ng Diyos. Amen? Kulang to me and I will ask me. Have not directed towards to me. Kulang to me and I will ask the Lord. Ikaw, go with me. Naiintindihan po natin. Huwag tayo alone. We are not alone, stranger. Kaya tayo, nandito nagtitipon, hindi para tayo ay pagkasikat. Kumusta ka din? Okay, kahit hindi. Dapat meron tayong accountability tipon. Na kung saan ko, nakapag-open ka, kapatid, ito gusto ko ngayon, hindi ay dapat nangyari sa'yo kasi I need help, I need your friend. Pag kayo yung tao, sabihin ko na sa Diyos sa iba. Sa Diyos lang. We don't have to exercise confidentiality. Because never fight alone. Sa ito na ako sa tao, I can do all things through Christ who gives me strength. I do all things through Christ who strength. Kaya kong gawin ang lahat sa pamamagitan ng Kristo na nagbibigay ng lakas sa akin. Never fight alone. Number two, get strength from the true source of power. So, alam natin ang ating kakayahan, kalakasan na uubos. Dapat alam natin kung malapit na maubos, kung natin hinahin uubos. Pag umiiksina ang pasensya, pag umiiksina ang isip, kulang sa lakas, ano sa amin? Kumuha ng lakas sa pinagbubulan pagpapagaling. Get strength from the source of power. Kumuha ng lakas sa pinagbubulan sa bukal. Sinabi bukal, walang ubos. Sa walang sa bukal na kapangkihan at yun ay ang ating Diyos. Amen. Yun ang kailangan natin lakas kaya nakunin natin sa totoong pinagbubulan. Yung ibang mga tao pag nanihina, nakuha ng lakas, hindi naman malakas, mahina rin. Huwag doon sa pinagbubulan ng lakas. Kaya nga, sa isipan niya, wala kang unawa. Ang mga mahina, ang mga napagod sa niya, pinalaban. I think the word, ang isip niya, wala kang unawa. Bakit may mga tao tumanda sa ako, kapuwi ng Pilipinas, wala ka rin.
po sinasabi ko sa Lord. Ano ito? Si Charlo may galit din hindi pa ako. Why? Hindi namatay ang Diyos para tayo. Kaya siya namatay sa krus para tayo pinagdaan. Ang Diyos na pinagpasa, yan ang Diyos ng Pilipinas. Hindi natin kailangan ng Diyos. We have needs, please, God. Amen? Wala po natin yan. His name from the source of power. Kung nakakasa pinagdulan ng kapangyarihan, makapangyarihan ng Diyos, and finally, sure, always. So, means like even, i-apply natin, lumipat po tayo ng ating aking lumipat po tayo ng mataas. Pangarap tayo ng malaki, dream big because we have a big God. Think positively because our God is a positive thinking. Sa paligid ng Diyos, lahat maganda, kailangan nilikha. Hindi yung pagbiyagisan ko, bakit naakaw? Ang pagbiyagistress ay malas. Walang malas sa nilalang ng Diyos. Lahat maganda. Look at God's perspective. Lumipad po tayo ng mataas. Huwag po tayo madadaig sa anumang marating na problema at suliranin ng buhay. Huwag po natin ituon ang ating paninig sa mga bagay dito sa mundo, sapagkat ang mga bagay sa mundo ay pansamantala at madaling lumipas. Kung ituon natin ang ating paninig sa mga bagay na namanlangit, ituon natin ang ating paninig sa Panginoong Hesus, na siya may kakayang magbigay sa atin ng tagumpay. Damdam po natin lahat. Hindi po tayo kaya mapagsakit ng anumang problema ng buhay. Basta itigil natin ang ating paninig kay Jesus. Kasama po natin ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ang problema mo ay hindi malapit, hindi po hadlang sa mga tao na malapit kay Jesus. Ang problema ay isa lamang tungtungan. Katulad ng hagdan na ito, bawat baitang ay isang baitang ng pagtaas, ng pagkakilala at paglapit sa Diyos. Hindi mo kailangan tumalon ng pataas, kailangan mong umagbag ng isa-isa, one step at a time. Kung nandiyan ka, gusto mo rito, huwag kang tatalon, baka manabaka, lumapit ka ng maayos, humagpang ka sa mga magandang, huwag mong biglain, makakarating ka din dito. Ganun din sa Diyos. Malulutas mo rin ang iyong problema. Malalampasan mo din sa panahon italaga ng Diyos. Magtiwala ka lamang. Lagi mo lang siyang nasahan. Malipalapit ka lang sa Kanya. Hindi ka bibiguhin ng Diyos at Pilipinas. Huwag kang matakot sa problema. Huwag kang malungkot. Malungkot katuwawa. Sapagkat sa ating paningin, ang problema ay tungtungan lang natin. Sapagkat sabi ng Diyos, God put our enemy under our footstool. Sapagkat inilagay na ng Diyos ang ating kaaway sa ilalim ng ating kalampakan. Huwag din mong isipin na ang problema ay mas malaki sa inyo. Dahil ang totoo, ang problema ay nasa ilalim ng inyong paa kung lalakad kayo ayon sa pananampalataya. That's why we walk by faith and not by sight. Amen? Hallelujah. We need to soar like an eagle because in God's perspective, we are alone. Kapag ng Diyos, mapapalupay tayo. Hindi tayo dito. Hindi tayo talaga. Hindi tayo mahirap. Malakas tayo dahil nakakapagpapas sa Kanya. Siya ang pinagpunan ng lahat sa atin. Ang ating buhay, ang ating kinubuhay, ang ating anak buhay, lahat ng pinagtayo galing sa Diyos. Magpapawala ka, hindi ka mapapasan. Hanggang ang Diyos ay buhay, hindi ka mapapasan. Sa pagkatapos sa mga kapatid, I'd like to say,
then you probably will not be seated in the eyes of God. Maybe some of our loved ones suffering from sickness and diseases. Some are suffering from economic instability. Lumapit tayo sa Kanya. Please, Jesus, pwede tayo tumayo at tayo bumabakas sa Kanya. So, Lord, sa mga Spirit, tayo tumayo tayo yung pupunin. Kapatid, tama kayo nakatayo, nakatayo, nakakakit. Ito po ninyo yung puso at isipan sa Diyos. Focus your eye on Jesus, the author and the perfecter, the finisher of your faith, the one who keeps you from falling. Hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Sino bang nanginginan lumapit ng nagpapakahal sa ikatang namin? Walang tinataboy ang Panginoon kung sila'y nagtitiwala sa Kanya. Dakilang Diyos at sa oras po na ito, pinag-ipon ako pinapalagay sa iyo in behalf of this congregation, in behalf of all these people, even in behalf of those people who are following online. Hindi ko po sila kinalang personal. Hindi ko pa alam ang sitwasyon ng kanilang buhay. Pero ako'y naniniwala at umaasa. Katulad ng iyong pangako, walang nalilihim sa inyo. Nakikita po ninyo kung sino sa kanila ang naniniwala. Dahilan sa pag-ulit at pag-ulit na sa kanila ng kanilang buhay. Nakikita niyo po ang ina sa kanila. Maaaring nasa po yung nasa kanila ng karamdaman. At gusto na nila sumuko. Ako po ang bawat isa sa akin ng Diyos. May kapulaman sa pananalabi. Lahat. Kayo may lahat ng langit at lupa. Sinabi po, sa iyong salita, ikaw ang malupo, hindi ko lang bagay na magiging. We have always people that come to us for your favor. God is searching for miracles from heaven. That's every important physical body of people. Wherever they are, sila mo tayo nasa lugar na ito ngayon. Sila may laro sa kanilang tahanan. Kumari ka sa hospital. Yes, the physical body from the top of the head and the sole of your feet. Let the resurrecting power of Jesus go. Heal them and set them free from God. Papakain ko sila ngayon. For what they brought transgression and wisdom iniquity. And truly brought us souls that by His life we are healed. Send healing to your people right now in Jesus' name. Lord, I pray for every family that represents the name of God. You know the struggle. You know the relationship they are in right now. Lord, may buong tampuhan sa bawat relasyon. Ang gusto ko lagi ng Diyos. Let there be forgiveness and acceptance and healing and restoration in every relationship. Father, give them wisdom to manage their differences. Huwag po ninyong papulahin ang bawat isa sa larangan ng pananalapi. Pagpalain po ang kanilang buhay at pagkahati
Panginoon sa pamamagitan ng aming buhay ay makilala nila na ang Diyos namin ay Diyos ng tagumpay at napakabait. I declare blessing upon blessing and healing upon healing. Therefore, your people right now, to the glory of the Most High, the glory of the Father, in Jesus' name. So again, say, Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, sa lesson offering, next ko po i-share is nasa Proverbs 3:9. Sabi po dito, honor the Lord with your honor, and honor the Lord with your possessions, and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. And yun po, kilala po natin si author nito, which is King Solomon. And we know na siya po ay full of wisdom and knowledge. And yun nga po, siya po yung nagsulat nito. At makikita po natin na yung doon sa verse na yun, yung po honor, ang honor niya para sa ating Panginoon. Kahit po madami possessions, we need to choose po na magbigay at magbalik para sa Panginoon. And hindi lang po siya act of honor, siya din po is way of our thanksgiving po para sa Panginoon. Sa lahat po na ating natatanggap ay nagbabalik po tayo sa Kanya bilang pagpasalamat sa mga pagpapalang binigay niya po sa atin. And yun po, ang ano pa po doon, hindi lang po siya nagtapos doon. Alam lang po natin si Lord, hindi lang siya basta nagbibigay ng blessing. Nandun po, kailangan natin mag-hack. At sa atin po pagbibigay, may kasunod po blessing na yung pagkakaroon sa atin ng Panginoon. Kaya tapos sabi doon, ay, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Na yun po, makikita natin na hindi lang siya sa finances na doon tayo po ay mababalik po. Babalik daw ng pagpapala na ibigay sa ating Panginoon. Nandun na makikita po natin yung blessing. Balik niya, po dapat na yun yung maging heart natin na kaya dapat nagbigay para pagpalain ng Lord. So, yung heart po natin dapat ay full of love para sa Panginoon, ginagawa natin siya. Dahil mahal natin siya, in-honor natin din siya, at ipapasalamat po tayo sa Kanya. Yun nga, sa ating pong pagbibigay sa ating Panginoon ay nawa po yung puso natin is check natin bakit tayo nagbibigay sa Kanya. Is it po ba ay para pagpalain pa ako ni Lord? Hindi. Yung heart natin, let's have a heart check na, Lord, nagbibigay ba ako sa iyo kasi mahal kita? Nagbibigay ba ako kasi meron ba akong grateful heart? Bukal ba sa aking puso? Na nawa po, kung ano po yung nais na paano maging puso natin, yun po yung maging attitude ng heart natin. And yun lamang po, and let's pray po. Yes, Father God, Lord, we thank you, Panginoon, sa kanya na kami po ay patuloy na lumalapit, Panginoon. In-honor ka po namin, Lord God, dito sa lugar na ito. At dalahan po namin na kayo po yung magbigay ng tamang puso, Lord God, kayo po yung bigay sa amin ng tamang attitude sa aming pagbibigay, Lord God. Ito po ang gagawin namin dahil mahal ka namin, dahil ginagalang ka namin, Panginoon. Kami may puso na nagpapasalamat sa lahat ng papalang pinagkaloob po sa amin. And Lord, kayo po yung patuloy na mag-bless. Sana ka, kayo po yung patuloy na mag-bless. At gamitin mo po, Panginoon, yung mga kasikot na pera, mga pagpapala, at tawad-tawad na sa mga dito, Lord God. Even kami mismo, Lord God, salamat po kayo. Pinagpapala mo kami, Lord God, through this church, Lord, na kami nandito, may maayos kami simbahan, Panginoon. And Lord, maraming salamat. At nawa po ay kayo po yung may nagtatang po sa aking buhay. That your will be done in our lives, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name pray. Amen.
I believe lahat po tayo ngayong umaga na ito ay napaalalahanan ng ating Panginoon. Amen po? Amen po? Amen po? And ano niya, salamat sa salita ng ating Panginoon. At pinaalalahanan po tayo ngayon, ayun nga po tayo aasa. Sa sarili ba? O sa ating ba? Hindi po. Kanino po? Sa ating Panginoon Jesus. Amen po? Amen. Dito. Ayan. Ito yung ano po. Maya ba kayo or agila? Sabi niya, piliin natin, tayo po ay mga nais ng Panginoon ay tulad ng agila. Amen po? Amen. Yes, amen. And po, yung muli tayo ay nakawit sa ating Panginoon, pero tinitideklara ang kadakilaan ng ating Panginoon. Minsan pa, alalahanin natin, sino po yung internalize natin, yung hangin, yung hininga na meron tayo. Hindi yan mabibili ng lahat na sinong pinakamayamang tao. Tanging ang Panginoon, ang ating manilikha lamang ang nakapaglalagay, nakapagbibigay sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya napakayaman natin, kasi meron pa tayong hininga. Amen po? At itong hininga na meron tayo, napakahalaga na nais na ating Panginoon na itinaitaan natin ang hiningang sa kapaturan sa araw-araw sa mga trabaho natin. Kundi ito'y ilagat natin sa ating Panginoon. Truly, nawala yung message na ibinigay ng Panginoon sa atin ngayon, sila na nagtitiwala na maasa na namin. Naway maging tayo yun. Amen po? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa may bagong kalaman sa maraming salamat sa iyong pagsama sa iyong presensya sa buhay na pinagdalo sa amin. Minsan pa ay aming muling aawitan ng puso at kagalaman. Maraming salamat po. Hallelujah. Sa iyo ating mga puso, ay baba natin sa ating Panginoon. Listen to me. You are love. You bring light to my heart. Yes, you will. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's the breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise, your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Sa ilang pagtitiwala ang Panginoon. Bring light to the darkness, restore every heart that's broken. Great are you, Lord. Our lungs, we pour out praise, pour out praise, your praise is our lungs. So we pour out praise, we pour out praise.
Tulad mo. Tulad mo. By your grace, Lord God. Truly not by might, nor by power, but through you. We are more than conquerors in Jesus' name. Shall we give the Lord the best clap of praise? Muli po ay ating alam at ating kamay toward this prayer request box. Our Father, you are so great. You are so wonderful. Salamat po, Panginoon, for the privilege to can come before you. Patuloy po namin tinutulog sa iyo ang mga inyong mga langit, inyong mga anak na narito sa request box sa iyo. Panginoon, ito po Diyos sa Panginoon mo sa kaligtasan ng aming mga sa buhay. Ang Diyos, patuloy na namin, Panginoon, Diyos sa kanyang Lord, pray, pagkilala nila ang kanila as Lord and Savior of their lives. Salamat po, Panginoon. Father God, tulad po, Diyos, ang kaibigan ng mga anak ko sa kagalingan pisikal, inaalala ko lagi sa mga oras na ito, sa Kuya Nick Suarez, Lord God,